Isa sa mga source pa rin ng illegal na droga sa bansa ay ang ang New Bilibid Prison. Ako'y nagulat nung sinabi po mismo ng kalihim ng DOJ na ang sinasabing isa sa mga source pa rin ng illegal na droga sa bansa ay ang ang New Bilibid Prison. Parang nung una ko na narinig ito, ako'y nagulat, no? Kasi nga po, bago ng ating Happy diyan, at nung siya'y umupo, kitang-kita naman natin yung kanyang effort, di ba? Ng pag-aayos dito po sa Bilibid. Magandang umaga po sa inyo, Director General Gregorio Katapang ng NBP. Good morning, sir. Magandang umaga rin po, Manong Ted, at sa mga tagapakinig ninyo. Opo, salamat sa panahon. Sir General, ako po'y nagulat nung sinabi po ni Secretary Remulla na ang isa pa rin sa mga source ngayon ng illegal drugs ay ng drug trade ay sa loob ng Bilibid. Ano hong kwento dito, General? Oo nga po, kasi maalala nyo, Manong Ted, dati nagka-searching kami, yung pagkaduda kami doon sa nagdadala ng drugs, nagkakabiti search kami. O parang full check-up na ang nag-check up naman babae. That was last March ata o April. Nung nagreklamo po sa human rights, sabi ko, ihinto muna natin yung searching. Kasi sinasabi nila violation of human rights. So sabi ko, sige, bibili na lang tayo ng gamit na cavity search. Yung kabibili lang po lang namin. Kasi po talaga, Manong Ted, di kayo maniwala o yung nagdadala po ng mga drugs sa loob, yung mga common law white nila, mga visitors. One time nga po, nangyari, sinesearch yung isang babae, nahuli siya, ang nakuha doon sa kanya, cellphone, tabako, charger, tapos yung pang hearing aid. Kinikwento nga nung mga nag-search, nung palusot na raw yung babae, parang nag-ring pa raw yung cellphone o nag-vibrate, kaya gumalaw yung katawan ng babae. So, saka nahuli siya. So, ganun po katindi po yung pagpapupuslit po ng drugs saka cellphone sa Bucor. Kaya binalik na namin po yung searching ng pero mayroon na pong equipment. Pero na po kabibili lang po ngayon na ginagamit na ngayon po. Opo. General, ang akin pong pagkakaintindi rin dito po sa balitang ito at napahayag nga ni Secretary Boying ay yung drug trade ay nangyayari sa loob ng Bilibid pero sa labas ang operation. Hindi po ganun yon. Hindi yung alam niyo na, yung dati pong mga drug lord, di ba? Opo. Go ahead, sir. Opo, Go ahead. opo. Dalawa po yung nangyayari. Yung mga nagdadala sa loob, yung mga mister nila na may pagka-addict. Kasi alam mo naman, Manong Ted, 70 to 75% yung nakukulong dyan, drug-related. Pag tinanong mo, bakit ka ba pumatay ng tao? Sir, tumama ang paningin ko sa kanya, nakadrugs ako, pinatay ko siya. O sabi, bakit mo naman ni-rape yung kamag-anak mo? Sir, nakadrugs din ako. So, in and out po yan. May mga nagdadala na nahuhuli naman natin. Tapos yung drug trade outside, yung mga drug lord. Kaya nung umupo si Secretary Boy, nung naupo na po ako, ang utos po ni Secretary, kasi dalawa pong Remulla yan Secretary DOJ, Remulla, daling ko sa Mindoro, sa Tablayan. So dinala ko naman po. Ngayon, siguro nung pag-upo naman ni Secretary John B. Remulla, SILG, may namomonitor pa o whatever. Kasi nakita ko sa news na nag-meeting sila ni Presidente, ni SOJ, ni SILG, tapos si Pidea, DG Lasso, saka si PNP. So siguro po, doon na napag-usapan nila
Kasi po, bago pa nga po yan, nagtayo na po kami ng interagency. Kasama namin dyan yung MICA, PDEA, PNP, NBI. Ang usapan po namin dyan is ang role ko, pag may nahuli ako na nagpapasok ng drug, dadaling ko sa PDEA, at kung may mahuli rin akong cellphone, dadaling ko sa PDEA. Sila na po ang magpo-forensic. Kaya hanggang doon yung role namin. So, siguro, because of the upsurge, kasi nagbago na po yung technology, Manong Ted. Ngayon, pwede ako makipag-communicate sa'yo kahit walang SIM eh. Wala ako kahit walang SIM. Pwedeng Messenger, Viber, tapos meron pa Starlink ngayon. Talagang malakas po yung Starlink kasi via satellite na po yung hindi na mga cell site. So, nung dinala namin sa Mindoro mga ito, ang nabalitaan naman namin, bigla naman daw lumakas yung signal ng Smart saka Globe. So, yung mga marami namang nasasabat. Kaya lang, siyempre, pag nahuli naman namin, papasa namin yung cellphone, doon nila malalaman yung mga transaction na may nangyayari pa sa loob. Opo. General Sir, technology ang kalaban natin, pero kayo ho ba, wala din kayong technology kontra dito? Dahil if you recall, before ho kayo dumating dyan, problema na dati yan, kaya may mga signal jammer pa sila sinasabi. Wala ho bang paraan para mawala ng connection sa satellite po o sa internet itong mga involved sa drugs habang nasa loob po ng Bucor? Yung nga po, kasi ngayon, yan po ang priority ng ating mahal na Pangulo at ni Sod. Sa 2026 budget po, kasi tapos na po yung 2025, 2026 budget, hihingi na po kami ng mga signal jammer. Ayaw po namin ma-monitor yung tawag nila kasi hindi namin mandato yun eh. Ang mandato namin to keep them and make sure na they do not commit crime while inside the facilities and make sure that they information. So, yun po ang re-request namin na magkaroon ng po kaming jamming capability kasi yung nabili po na jamming equipment last mga 10 years ago, sira na. So, General, kung 2026 pa yan, mahaba pang panahon na maaari silang makapag-komunikasyon kung hindi agad ito mabibigyan po ng budget. Hindi mahal po ba ito? Hindi kaya pwede po makahugot dito ang mismo ang tanggapan ni Presidente kung sakasakali po o DOJ para mapondohan ito? Mga magkano ba yun, General? Mga abot siguro. Yung isang equipment lang para sa body scanner, 20 million. Yung jammer pa, siguro baka ganun din kamahal, mga 20 to 30 million. Pero tama po kayo, Manong Ted, kasi nga po, marching orders ito ng ating mahal na Pangulo, dalawang sekretary na Rimulya. So, susulat po kami kung pwede po kami makahingi ng konting suporta sa logistical requirement para makatulong. Kasi talaga po yung technology, napaka-advanced na. Ang hirap pong masawata itong drug trading in and outside the Bucor.